Mga kapuso, isa ng super typhoon ang bagyong Pepito. Naunang sinabi ng Pag-asa na posibleng maglandfall ito sa Catanduanes ngayong gabi o bukas ng umaga. Asahan din pong malalakas sa ulan, hangin at daluyong o storm surge sa labas ng landfall point ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, potentially catastrophic at life-threatening o lubhang mapaminsala at may banta sa buhay at kaligtasan ang maging sitwasyon sa northeastern Bicol region. Magandang hapon po, binabantayan ngayon ang Catanduanes kung saan posible maglandfall ang super typhoon Pepito. Mabagsik na po ang dagat doon at kahit sa ilang lugar sa Bicol, ikinakatakot ng ilan ang ragasan ng tubig mula sa dagat. Nakatutok si Bernadette Reyes. Walang humpay ang hampas ng alon pagising kanina ng mga taga-Virac, Catanduanes. Patikim na ito ng storm surge o daluyong habang papalapit ang super typhoon Pepito. Kahit ang fire truck na ito na nag-ikot para palikasin ng mga residente, halos lamunin ng lambuhalang alon. Habang may panahon pa, mas makakabuting lumikas na lang po tayo. May truck ding napaatras. Nakararanas na ng malakas na ulan sa Catanduanes na nagpatupad na ng total power shutdown bilang pag-iingat. Sa tala ng DSWD hanggang nitong tanghali, mahigit 9,000 pamilya o mahigit 31,000 individual sa Catanduanes ang lumikas. Nagngangalit din ang alon sa Legazpi, Albay kaninang umaga. Nagbaha na sa Legazpi City Boulevard dahil sa daluyong. 6 AM pa lang. Dalhin sa motor! Sa Tiwi, Albay, kinatakot ng mga residente ang mabilis na pagragasan ng tubig. Sa isang kapilya na may nakaburol pa, binuhat at inilipat ng mga kaanak ang kabao. Mabilis na tumaas hanggang binti ang baha at pumasok pa sa ilang bahay. Sa Polanggi, napuno ang isang mall doon ng mga taong lumikas para hindi mapuruhan ng bagyo. Malalaki rin ang alon sa dagat sa baybayin ng Sangay sa Camarines Sur. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Forced evacuation na ipinagtupad sa mga bahaing lugar sa Daet, Camarines Norte. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Pia, narito ako ngayon sa Bagasbas Beach at ito po ay kilalang surfing destination pero ngayon po ay masasabing mas malaki na talaga ang alon dahil na rin po sa bagyong Pepito. At kanina, mula pa yan kahapon, Pia, ay nagsagawa ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan. Lalo't inaasahan po ang daluyong dito na posibleng umabot ng 2 hanggang 3 meters. Sinabing forced evacuation sa pilitan. Nagpunta na kami dito, pinaliwanag na namin na forced evacuation na tayo. Pero Kasama ang barangay San Isidro sa bahaing lugar sa Daet, Camarines Norte. Nagbahay-bahay na ang mga otoridad para piliting lumikas ang mga residente. Ikalawang araw na raw nilang pinuntahan ang tirahang ito. ngayon din po. Hindi mo na po, wala na po nga ayusin. May sasakyan na po kaming kasama ngayon para lahat po ng abutan namin dito, isasama na talaga namin. Sa huli, napilit ang ginang na lumikas na. Kaya kami ganito kasi minsan kapag kasagsagan na po ng bagyo, saka po sila nanghihingi ng rescue. Ang baha po talaga doon ay nalagpas tao. Mahirap na po mag-rescue. Ang pamilya ni Aling Aurora ayaw sanang lumikas dahil mas komportable raw sa bahay. May mga palay kami dyan, may mga hayop. Ay kailang sabi po ng yung forced evacuation po, kaya susunod na lang po. Nagpasya si Aling Aurora na makitira muna sa bahay ng kaanak sa bayan. Ipinatupad ang forced evacuation sa mga barangay ng Bagasbas, Awitan, Gubat at Mambalite. Ayon sa Daet MDRRMO, mahalagang lumikas ang mga nasa tabing dagat at flood-prone areas bago dumilim dahil inaasahan ang walang humpay na pag-ulan mula ngayong gabi hanggang bukas. Ididadaan sa amin yung mata pero nasa inner wall kami, wala po kaming pahinga. Bawal ng mangisda pero kaninang umaga may mangilan-ngilan pa ring sumubok na maghanap buhay. Kilalang surfing destination ng Daet pero bawal muna ang surfing dahil sa bagyo.
Pia, dito sa aking kilalalagyan, makikita nyo yung malakas na alon ngayon. At sa Camarines Sur naman, partikular sa Naga City, ay nagpatupad ng curfew simula tanghali ngayong araw until further notice. Ayon kay Mayor Nelson Legacion, kailangan manatili ang lahat sa kanilang mga bahay o evacuation center. Sarado rin muna ang mga negosyo. Hindi kasama sa curfew ang emergency responders at mga barangay at CDRRMC personnel. Ayon sa Office of Civil Defense, kabilang sa nakaranas o nakararanas ng storm surge sa Region 5 ang Catanduanes, Tiwi, Malinaw, Rapu-Rapu at Legazpi City. Yan muna, Pia, ang pinakahuling ulat mula dito sa DAET. Pia? Sandra, kita namin yung lakas ng hangin at pati na rin yung lakas ng alon. Mag-ingat kayo at maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa Tagkawayan sa Quezon, may sapilitang paglilikas na rin, pero may mga pasaway na nag-happy-happy. At nakatutok doon live si June Veneracion. June! Ivan, patuloy na nag-iikot ang mga pulis dito sa mga coastal barangay nitong Tagkawayan, Quezon. Kasama nila yung iba pang mga emergency responder para matiyak na wala nang naiwang mga residente sa harap ng umiiral na forced evacuation dahil sa bagyong Pipito. May mga may sakit, matatanda, at mga bata. Ang mga unang inilikas sa gitna ng preemptive evacuation sa mga kritikal na lugar sa Tagkawayan, Quezon. Dala ang mga personal na gamit. Siksikan ang mga residente sa maliliit na sasakyan papunta sa mga evacuation center. Grabe po talaga ng kabak ko kahit nung kahapon po. Kasama ni Aling Corazon na maagang lumikas ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Ang hirap nga po ng ganyan, kalagayan ng kapatid ko eh. Ay bagyo pa. Kasama naman sa paglikas si Miriam ang 5 anak niyang mga menor de edad pa. Ang bunso, 7 buwang gulang lang. Kakatakot po. Lalo po't maliliit po itong mga anak ko. Hanggang alas 4 ng hapon ang preemptive evacuation. Sunod naman ang paghahanap ng mga otoridad kung meron pa mga naiwang residente para naman sa forced evacuation. Sa ayaw po nila at sa gusto, kailangan po talaga nilang lumikas. Kung sakali man yung ari-arian, mga bagay na mawawala, pwede mapalitan, pero yung buhay ay medyo malaking usapin po yun. Pero may mga residenteng tila di alintana ang panganib na dala ng paparating na bagyo. Tuloy sila sa kasiyahan at inuman kahit may paalala na ng forced evacuation. Nang balikan ng mga otoridad, natsyempohan nila ang grupo. Paano nyo pa mapapagtanggol yung kagamitan nyo kung lasing na kayo? Wala namang panic buying. Pero kapansin-pansin ang mahabang pila sa mga ATM. Inunahan na namin yung ano. Siyempre dapat laging handa. Para makapaganda kami kung ano mang pangailangan na dapat namin mabili. Ivan, wala pang ulan at hindi pa malakas yung hangin dito sa Tagkawayan, Quezon, pero walang dapat ipagkapante yung mga residente dahil itong bahay na ito ay kabilang sa mga lugar dito sa Quezon na nasa ilalim ngayon ng signal number 3 dahil sa bagyong Pipito. Ivan. Ingat kayo dyan ang inyong news team at maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Buwabagon pa lang ang ilang taga Batangas sa pinsala ng bagyong Christine pero kailangan na ulit nilang lumikas dahil sa banta ng bagyong Pepito. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph? Ivan, ngayon pa lamang ay nagkusa na lumikas yung ilang mga residente ng Laurel, Batangas na tinamaan ng bagyong Christine nung 1 buwan lamang. Sa Barangay Poblacion 3, Laurel, Batangas, sariwa pa sa paligid ang bangungot ng bagyong Christine nitong Oktubre. Tambak ang putik at mga punong kahoy na pinatumba at inanod ng baha. Ang mga pulis, pinakikiusapan na mga residente lalo na yung katabi ng Bugaan River na lumikas. Okay lang po, para sa kaligtasan po namin. Nakakatakot siya pag hindi kami malapit na kami sa ilog. Preemptive evacuation po. Preemptive. Para po hindi na po mangyari yung katulad na nangyari ito nung nakadaan sa bagyong Christine. Itong Bugaan Bridge dito sa Batangas ang winasak noon ng bagyong Christine nung manalasa siya dito sa probinsya ng Batangas. Ngayon, itong Barangay Bugaan sa Laurel ang ibinabantayan ngayon ng mga otoridad para sa posibleng epekto naman ng bagyong Pepito dahil kung tutuusin ngayon pa lamang bumabangon ang mga taga rito.
Ang mga pontoons na nagsilbing temporary bridge matapos mawasak ang tulay, tinanggal muna ng mga taga-Philippine Coast Guard Southern Tagalog para hindi madala ng tubig sakaling bumaha na naman. Mag-iisang buwan pa lamang nang manalasa ang bagyong Christine sa Batangas. Marami sa mga bahay may lupa pa galing sa nakaraang pagbaha. Si Rio, sawa na kalilikas. Nung bagyong Christine, lampas tao ang baha sa kanilang bahay. Kakalinis lamang nila, baka back to zero na naman kung tatamaan ng bagyong Pepito. Sa Diyos na lang po kami nananalig na sana nawa ay lumihis. Huwag nang tumama dito sa Kalupat para po pare-parehong ligtas. Makikituloy muna sila sa kanilang kamag-anak. Sa isang eskwelahan naman sa Barangay Asis, nasa 40 pamilya o mahigit 200 mga residente ang doon na magpapalipas ng bagyo. Naka-heightened alert ngayon ng probinsya, kaya naman nanawagan yung lokal na pamahalaan sa mga residente ng kooperasyon, lalo na kung kinakailangan magdagdag ng mga residenteng ililikas. Evan? Ingat at maraming salamat, Joseph Morong. May mga pinatumba ng puno sa Eastern at Northern Samar ang malalakas na hangin at ulang dala ng bagyong Pepito. At mula sa Katarman, Northern Samar, nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Pia, mula kaninang umaga hanggang ngayon patuloy ang nararanasang pag-ulan at minsan ang paglakas ng hangin. Malalaking alon pa rin ang nararanasan sa karagatan ng Northern Samar, particular na dito sa bayan ng Katarman. Bandang alas 8 kaninang umaga, nagsimulang maramdaman ang bagyong Pepito sa Eastern at Northern Samar. Alas 11:30 Sabado ng umaga, ramdam na dito sa bayan ng Palapag, Northern Samar ang epekto ng bagyong Pepito. Kaya naman, dahil sa lakas ng ulan at hangin, ilan sa mga puno ang natumba na at nakahambalang na sa daan. Sa bayan ng Pambuhay, nagtumbahan ang mga puno ng saging. Pati mga yero na nagsilbing bakod sa isang construction site. Nakahambalang sa daan ang ilang palapa ng niyog na nilipad ng hangin. Ilang bahagi ng Katarman ang nawala ng kuryente pero nabalik naman agad kinahapunan. Kagabi pa lang, nagsagawa na ng forced evacuation ang DRRMO sa Eastern Samar, lalo na sa mga nasa coastal at low-lying areas. Ayon sa Eastern Samar PDRRMO, nasa 1,000 pamilya ang sapilitang inilikas, gaya sa bayan ng Canavid. Mga 3 o'clock nandito na sila. Dahil yung Barangay Rawis talaga, flood-prone area dyan. At saka coastal area facing Pacific Ocean. Kabilang din sa inilikas ang mga hayop. Para hindi safe siya. Tapos baka kasi natatakot. Tsunami na kuan nga na tubig. Umaapaw sa kuan dito sa kalsada. Sa Northern Samar, mahigit 7,000 pamilya ang inilikas simula pa kahapon. Wala namang naitalang landslide at baha sa probinsya. Pia, dahil nga patuloy ang nararanasang masamang panahon, kaya panawagan ng Northern Samar PDRRMO sa publiko, lalo na yung mga nakatira sa tabing sapa at tabing dagat, na huwag makampante. Pia? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.